charm never fades away. The way you smile, you kindle me, kindle me. The way you move, you kindle me, kindle me. The way you carry your body, your charm never fades away. Hit me with a rhythm, African a feeling. Make a jump and dash the ceiling. Light it up with fire, please you turn it higher. If you come with choir, let me hear them sing along. There is fire on the dance floor. 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 Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Alright guys, good morning. Andito na naman ako sa aking secret place. Hinatid lang ako ni Nico kasi katsastus or yung magpapa-check up ng aming sasakyan. Ginagawa yun dito yearly. Last time nagpa-katsastus kami, walang problema yung sasakyan. Ano yun? January this year. Pero sabi ni Nico, gusto niya daw magpa-katsastus ng maaga this year. Kaya ngayon umalis na siya nagpabook na siya ng time. Sabi ko i-drop ako dito sa aking secret place and mamumulot ako dito ng mushrooms. Kaya marami akong bitbit. Kasi nagdala din ako ng baon ko, dala ako ng aking tubig, nagdala ako ng aking juice, and hindi na ako kakain guys kasi may mga naman dito, may mga forest edibles naman na pwedeng makuha, like yung mga berries na mga lingonberries. Yun lang ang kakainin ko guys para mabilis ako makagalaw. Ngayon andito na tayo sa loob ng gubat at hihingal aketch kasi guys malamig na ang weather, and pag malamig ang weather nakakahingal guys. Saan kaya tayo magsisimula? Dito o doon? Dito? Hindi ko alam saan ako magsisimula guys. Dito siguro banda. Doon na lang lalagay ko tong mga bitbitin ko para may tai dito ng moose. Yan guys, tai yan siya ng moose. So itong area na to may moose or yung malaking wild animal na gumagalaw, pero hindi ako matakot dyan kasi sila ang matakot sa akin. Ayan. So andito na tayo and magsisimula na tayo dito ng pamumulot ng ating mga mushroom kasi dito sa area na to guys marami talaga dito. Palagi ito dito marami. Ayan. Laki pa yung forest guys, hanggang yan doon sa likod. Doon ako nanggaling sa dulo kanina. So andito na tayo. And napakalinis talaga ng gubat na to guys kasi maraming nava dito. Yung nava ba yung parang bulbul nga siya guys sa gubat. Yan o. Yan o. Kita nyo yan parang mga hair like structure na andyan. Yan yung nava. Yung nava guys, tumutubo lang yan sa forest na may maganda ang hangin. So, kapag maganda ang hangin, it means not polluted ang area. And this is the best spot for different kinds of forest edibles to grow as well. Medyo mahangin na. Yan o, mahangin ng konti. Pero dito na tayo magsisimula. Iwan yung aking mga paraphernalia guys para dito ako magsisimula. Wala jug harvest season ba? Ayan o, may mga mushrooms na rin dito. May mga sopilo na tumutubo and ipipik natin yan sila lahat. So, continuation lang ito ng vlog kahapon guys kasi madilim na kahapon. And sinamahan ko na lang si Carlo magpunta ng S-Market kasi namili siya kahapon guys. Hindi na kami nag-vlog kasi
in-enjoy na lang namin yung banding namin mag-grocery kahapon. Sama ko si Carlo, si Nico, and Anika. Nag-grocery kami doon sa S-Market. So, tara na. Magsimula na tayo na mag-mushroom picking. Simulan na natin agad-agad. Huwag na nating patagalin. Aray. Maumod. Saan akong trabaho eh. Ito dito maraming mga parang chanterelles dito talaga guys sa gubat na to. Hindi ito maubos-ubos. Ito dito basta-basta. Kasi yung mga maliliit tumutubo pa, and the good thing is wala pa talagang snow. So, hindi tayo mahihirapan maghanap ng mga mushrooms. Yung mga maliliit, iwan na natin yan dyan. Ito tayo sa unahan. Ito oh. Ito mga malalaki. Bibigyan ko pala si Carlo nito kasi dadalhan niya yung kanyang girlfriend. Yung workmate ko guys, nagdala din siya ng mga mushroom sa work. Naubos agad ng mga ka-workmate ko rin. Ito dito oh, ang lalaki oh. Diba? Konting lakad lang talaga ito dito guys. Marami ka talagang makukuha. Biglang umaraw. Isang araw lang ang day off ko, kaya kailangan ko talaga sulitin itong araw na to, cause we never know kung kailan babagsak ang snow. Kasi pag bumagsak ang snow guys, hindi na siguro ako mag-pick kasi malalamog na rin yung ibang mga mushrooms. Kaya ngayon na medyo okay pa ang weather, kahit malamig guys, hala sige pa rin. Akala ko last na yung mushroom picking ko that day talaga. Pero naging okay naman ang weather. Yun talaga, hindi mo lang talaga malaman ang panahon. Ayan o, marami talaga dito. Ayan. So hindi na namin kailangan talaga bumili ng mushroom. Mga ibang tao guys, bumibili talaga sila ng mushroom. Kasi hindi man sila marunong manguha or wala silang time manguha. O kaya wala silang place na mapagkukunan nitong mga mushroom. Siguro marami silang time, kaso lang sa area nila wala masyadong mga edible na mushrooms. Yan, nakatago lang yan sila sa mga dahon-dahon, gilid ng mga tree stumps. Yun eh. Andun sa ilalim yung isa. Sabi mo pagka ilalong po niya pagkatubua eh. Yan. Ito pa dito. Hindi pang lusi ragid na ako eh, para madali eh. Yan. Ang uban mabunlot, ang uban malusi. Ito pa dito guys, marami yan. Yan, ang lalaki ng mga sopilo sa area na to talaga. Tuwang-tuwa ako kahapon kasi nakakita pa ako ng mga mga black chanterelle. Kahit ilang piraso lang, di ba? Kasi may nakita pa ako. Yan. Ito pa dito, aray. Sa manila, nag-harang-harang sa akong nagway. Ito guys, nasa ilalim ng mga sagbot. Hindi ko alam anong oras ako babalikan ni Nico dito, pero siguro mahahati itong vlog ko guys. Mga 2 mushroom picking siguro ang magagawa ko today. Hindi ko pa alam. Basta kung hanggat balikan na ako dito ng Sir Nico ko, di ihinto na ako. Hindi niya pa ako binabalikan. Hala, padayon. Padayon sa gibati dahil. No. Yan o. Pubunan natin to ng konti kasi medyo malalim yung doon. Yung dito na side, nasa ilalim sila ng mga blueberry bushes. Yan o. Ang lalaki. Ikot-ikot lang talaga ako nito dito din. Kasi magkakatabi lang sila guys. Hindi sila as in yung kagaya sa workmate ko na napuntahan niya na gubat na sobrang as in grabe talaga. Runsas talaga. Runsas yung gabaha ba guys. Dito marami sila. Kaso lang
medyo lagyo sila guys. Pero ngayon may nakikita na akong mga nakagrupo-grupo na rin. Groupings na rin sila. Ayan. Ang gaganda. Ito pa dito. Ayan. Ayan o, ang ganda ng yellowfoot. Basta yellowfoot and yung mga funnel chanterelles, pwede rin sila paghaluin kasi almost the same lang ang lasa nila. Ayan. Ang ganda tingnan ng mga costeco talaga. Uy. Ito yung paano yun guys. Ito pa dito. Ayan o. Uy. Ayan. Ayan na nga. Dito na nga nagsisimula yung mga sobrang malalaki talaga. Ayan o. Ang gaganda tingnan yung malalaki. Hindi na masyado makita na focus guys kasi hindi ko lagay ang camera doon. Maraming blueberry bushes. Mga blueberry bushes ito guys. Ayan. Ito pa dito. Ayan. Sobrang ganda. Wow. Ang ganda-ganda ka guys. Ito dito. Dami talagang mga funnel chanterelles dito. Sa gubat. Ayan. Ito. Oh. Diba? Ano yun? May slug doon. Tingnan nyo yung slug guys. Ayan yung color puti. Slug yan siya. Yung baby slug. Pa dito. Ayan. Ang gaganda. Ito pa dito guys. Oh. Pang bunloto na ako bitaw sa pang tapok-tapok. Tapos, i-cut ko na lang yung mga stem nila guys. Yung stem. Yung mga tumoy nila ba para maganda nga. Kasi kapag nadadala sa bahay yan, masyadong marami ding trabaho. Uy. Ito dito meron. Oh. Ang lalaki. Nagkuha. Uy. Buyog ka ayo. Yung isa, may sira na. Hindi na natin kunin. Ito na lang. Ang gaganda. Ito dito. Ayan. Ito dito guys. Oh. Sa gilid sila na. Saka na naadya sa sulod sa bangag no. Signay abat diha ba. Bahala siya diha. Uy. Ang dami dito guys. Pero hindi na sila yung grabe katapok-tapok. Uy. Ini oh. Dito oh meron. Oh. Yan. Saka mo ng iba. Dito yung mga malalaki. Maliliit. Iwan na natin yan. Para kay Mr. Slug and Mrs. Slug. Para meron silang makain. Meron pa actually guys yung mga nasa ilalim ng moss. Ayun yung mga ganyan. Hindi ko na kukunin kasi masyadong mahirap linisin. Dito tayo sa kung saan tayo mapapadali, diba? Aray, sakit na akong mga bagtak guys. Parang palagi akong pagod talaga this time. Parang, ewan ko ba? Ganito ako guys kapag autumn. Lagi akong pagod. Hindi lang naman ako guys. Halos maraming tao dito sa Finland ang ganito ang pakiramdam. Yung iba naman nakaka-feel sila ng ganito kapag springtime. Kahit si Elisa nga sabi niya, ano daw, sad daw ng weather. Sad talaga ang weather guys, basta autumn. Kasi madilim eh. Alam mo yung nasanay ka sa maliwanag. Kasi nanggaling tayo sa Asia. Ay yung isa dito may sira. Tapos dito guys, pagdating ng autumn, madilim. Maganda nga siya kasi nga, ay yung mga colors ng mga puno. Pero pag experience mo yung dilim guys, ito dito sira na yung isa. Karami na rin tayo. Tapos ko lang muna dyan. Pag nasanay ka talaga sa maliwanag, kahanap ka talaga ng may sira naman ito. Pinaingan ng slag dyan sa baba niya. Okay lang.
maghanap ka ng liwanag guys. Kaya sa bahay marami kaming kandila, may mga lights kami guys, kasi nga yung mga extra lights, lampshades, Christmas lights, basta may maliwanag lang guys, kasi nakaka ganda sa pakiramdam talaga yung maliwanag talaga. Ang dami ko nung na po dari Grabe guys, nag-uuma po na pasalamat talaga sa inyong lahat. Sa mga nanonood ng aming vlog, salamat talaga ng marami sa inyo. As in. Ito pa dito. Marami. Yan o. Yung iba hindi nasira na. Hindi nasayang. Oy. It's okay kasi kinain na ng slag eh. Ito pa. Asa pa mga uban. Na isa din na medium size. Yan. Ito bulag-bulag talaga yung dito na side. Uy. Hindi ko maintindihan ba't nagkaganito sila. Last year naman hindi ko naabutan. Ito pa pala dito. Ang dami-dami na. Dito guys. Guys na hinoon guys. Huy guy. Huy guy. Ito oh malalaki oh. May isa doon na ano ba yan? Sira? Hindi. Hindi parang hindi man. Hindi siya nasira. Yung ano lang siya. Meron lang siyang dahon. Nalayaan dun sa ibabaw na. Dito. Nasa ilalim talaga sila ng mga puno ng blueberry bushes. Ayan o. Kung ano pwede putulin yung blueberry bush. Uy. Bawal nga sirain ng gubat guys. Ayan. Lipat. Dito oh. Yan oh. Yung mga iba doon na maliliit pa hindi natin kukunin. Yan. So dito may mga malalaki din. Yung iba maliliit man oh. Uy, salamat nag sunlight guys. Salamat at maliwanag kasi maganda kapag maliwanag talaga. Maganda sa pakiramdam kapag nakakita ng araw. Pa dito. Hala, maraming nagtatanong sa inyo paano makapunta ng Finland. Yan ang alam ko lang guys, sumakay ng eroplano. Paano mag-apply yan ang hindi ko alam. Kasi napaka-tight and napaka-strict ngayon ng Finland guys sa mga overseas workers or sa mga foreigners. Kasi alam niyo ba bakit? May mga manluloko din dito guys na nagpapapunta ng mga tao kaso lang pagdating dito walang trabaho, kaya yan ang hindi ko alam. Kaya pala sabi ni Carlos, nag-strict na din daw yung Silk Road kasi meron silang mga kakilala na medyo nahirapan din sila pagpunta dito. Yan. Silk Road kasi yung pathway nila guys, yun yung sa abroad daw, parang tapmate yata pag galing sa Pilipinas. Yung sa kanila is work and study permit sila guys kasi they're working and studying at the same time. Layhoy taya sila na estudyante, pero yung trabaho nila dito guys, since wala pa silang papel na graduate sila dito ng degree na yon, hoiva avustaya yung kanilang trabaho o yung assistant sa mga hoiva. Hindi sila allowed magbigay ng gamot. Actually pinapabigay ko sila ng gamot with my supervision kapag may mga hoiva avustaya kami na students, pero hindi sila yung nag-prepare nun, hindi. With supervision sila guys kasi wala pa silang Lovetenti. Yung Lovetenti is yung exam dito for lisensya na pwede ka makapagbigay ng mga gamot. Ito naman mga
medium sizes, pero mahaba yung mga tangkay nito. Ito dito kinainan ito ng slugs, ng ewan, di ko alam kung kumain dyan, siguro ng deer. Yan. Alam nyo ba pati squirrel kumakain nito? Kumakain din ng squirrel nito guys. Ayan. Lahat ng mga forest animals kumakain yan sila ng mga pagkain lang din yan ang galing sa gubat. Nasa ilalim ng moss. Ika dito. Yung isa sira na. Yan. Kunti na lang. Puno yung ating basket. Iyabo na natin to guys. Tapos mag-pick tayo ito. Maliliit masyado. Ito dito mayroon ang malalaki. Yung mga malalaki ang magaganda talaga. Bakit? Siyempre. Galing linisin, di ba? Pero pag malalaki din, minsan may mga sira din. Kaya kailangan talaga siyang linisan din ng maayos, pilian ng maayos. Yan ang lalaki. Ito pa dito. Ito dito kinainan ng slug yung iba. Mahangin guys. Yan lang ang mga naririnig ko dito. Mga ibon, mga hangin. Ito dito isa. Ayun pa guys. Ito pa dito. Yan o. Ang ganda ng mga mushroom. Yung isa sira na guys. Nasira na siya. Ito pa pala. Ito pa pala dito. Ito yung iba maliliit masyado. Hindi natin kunin. Oh my god. Tingnan nyo yung dito guys. Ayun pa oh. Sobrang dami. Ito pa dito. Hindi ko na alam saan yung uunahin ko. Yan. Tapok natin dito sa gilid ng ating basket para ma-shoot natin yung ating basket mamaya. Ito pa dito. Yan. Mga maliliit hindi ko pakunin. Yung workmate ko naman guys, pag nag-pick siya nito, sobrang dami. As in, sobrang dami talaga kasi mas marami doon sa pinagkukunan niya. Tapos, hindi niya kasi nililinis. Nabubulol ako, nililinisan sa loob ng gubat kasi nga, wala daw siyang time. Ang ginagawa niya lang, pag sa gubat, mag-pick lang siya. Sa bahay niya na talaga nililinisan kasi nahabol din daw siya ng oras. Ako naman mas gusto ko na kahit matanggal lang talaga yung sa dulo nga ng tangkay niya guys. Kasi yung sa kanya binubunot niya lang ng ganun, tapos yung sa dulo hindi niya na tinatanggalan ng tangkay. Sa bahay niya na tinatanggalan ng mga tangkay guys. Yung mga maliliit hindi ko kukunin. Ayan. Ayan pa, sobrang dami dito. Uy, ito pa dito. Uyog-uyog ang camera. Bahala mo diha. Uyog-uyog. Ayan o. O, diba? Yan, sobrang dami. Sobrang dami dito o. Grabe o. At least ito hindi ko na ito bibilhin sa store, diba? Nibenta to sa store guys. Hindi pa kasi ako nakakita nito sa store recently kasi wala doon sa S-Market na pinuntahan namin kahapon. Meron doon pero chanterelles. Next time pag nagpunta ako na store, so nakita ako nitong funnel chanterelle, kunan ko ng video para makita ko sa inyo how much ito sa store. Kasi per liter ang bentahan nila dito or deciliter ang bentahan nila guys. Uy, ito guys dito oh. Wow. Sobra kagwapa. Grabe jud. Sobra kagwapa man kaayon ano nila. Pero may sira na yung iba. Yung isang malaki may sira na. Sayang. That's okay kasi marami pa naman. Ito. Aray. Dahan-dahanin natin para matilok ba makuha yung mga gwapahon.
Isang malaki may sira na talaga guys. Ito yung malaki may sira na talaga siya. Yan o. Nahug na sa akong kamot. Itapok na lang nako. Dari agian na lang nako niya. Kasi meron pa dito sa kapitbahay niya. Ayan o. Tapok-tapok na lang nato sila. Takot talaga kayo guys na nagpupunta ako mag-isa sa loob ng gubat. Ako din, natatakot ako sa mga comments niyo. Hindi guys, hindi ako natatakot. Mga forest animals, sila ang matakot sa akin. Kasi, animal sila, tao tayo. We have better way of thinking sa kanila. Pero kayong wolf guys, yun ang nakakatakot compare sa bear. Kasi yung wolf, pag nakita ka nun, sigurado lalapitan ka nun. Lalo na ngayon, kasi nga gutom yun. Unya, warag parat-parat man siguro ko. Warag yun, siguro siya ganahan ako no, kay wala tambok na ba ko guys. Bisig, magbusog na po siya diretso. Pero wala pa man ako nakitang wolf guys so far. Saka I'm not hoping. Yung bear siguro, okay lang. Pero pag meron yung kasamang mga bata na bear o yung poi cassette na tinatawag nila dito, yun ang delikado. Pero kapag mag-isa lang, it will go far away from you. Lalong-lalo na maingay ako sa loob ng gubat. Kaya yung mga pinagsasabi ko sa vlog ko guys, paulit-ulit yan kasi the purpose is mag-ingay lang dito sa loob ng gubat. Yun lang yun. Kunin ko na lang tabi kay maganda. Ayan, sobrang ganda. Yun lang talaga yun guys, mag-iingay para matakot yung mga forest animals sa akin.